So, wag mong basta-bastahin yung kapwa mo guys na yung porkit mas mataas yung pagkatao mo sa kanya, sa tingin mo sa sarili mo is mataas yung pagkatao mo, is aapak-apakan mo na yung pagkatao ng kapwa. At take note, hindi pwede na yung basta-bastahin mo yung kapwa mo guys na yung porkit mahirap, hindi ako na mahirap tapos basta-bastahin mo ako. Yung tipong parang easy mo lang dahil mas mataas yung tingin mo sa sarili mo, tapos alam mo yung parang yung nasa mindset mo is ay wala naman to kasi wala naman, hindi naman ito nagsasalita, and then yung wala naman pera to, di ba? Kasi baka sa bandang huli yung tao na yun is siya yung makakatulong sa iyo pagdating sa kagipitan at pagdating sa mga problema sa buhay mo. Kasi hindi ka naman matutulungan minsan ng kung sino dyan kung hindi yung tao na yun na yung akala mo ay wala siyang alam, o akala mo ay wala siyang kakayanan. Yun pala, sa bandang huli is siya pala yung makakatulong sa iyo sa lahat-lahat ng mga bagay. Diba? Minsan hindi basihan sa salapi yung mga tulong guys. Minsan sa kagipitan, minsan sa kung saan ka nagipit sa mga problema, diba? Tapos yung nakapagbigay sa iyo ng mga guys, advice, or siya yung nakipag doon sa mga kung sino man diyan na naninira sa iyo, diba? Kasi ngayon hindi maiwasan talaga na may mga naninira sa atin, diba? Lalo pag nakikita nila na mayroon kang kakayanan, mayroon kang kaalaman, mayroon kang talento, mayroon kang pera, especially sa pera. Kasi sa panahon ngayon is pera guys. Oo. Maniwala kayo. Pera is talaga power. Diba? Nakikita ko kasi minsan nag-iisip ako kasi ang dami nagpo-post ng pera, parang yung mga nakikita ko sa social media is dati na hindi sila ganun, pero ngayon na sobrang dami na ng pera nila, parang nabago na yung mga isip nila. Ultimo sa mga vlogger, may mga vlogger talaga na yung sila, nag-umpisa sa mababa, tapos yung alam nyo, minsan kasi pag nanonood tayo ng mga video guys, nakakakuha din tayo ng mga idea na yung mga bagay na dapat natin na kunin doon ng mga aral. Hindi nanonood ka lang, nanonood na wala kang nilalagay sa mo na dapat may makukuha kang bagay doon, mga aral na yung pwede mo i-apply sa sarili mo at saka sa mga kapwa mo na mga kasalamuha mo, di ba? Kasi alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, ang dami kong nakikita na dating mahirap, ngayon is mayaman na, tapos parang naiba na yung nila, yung for example, yung parang akala mo kung sino na sila pag makaasta sa mga tao na mahihirap, na yun ay parang kumakailan lang, di ba? Kailan man lang umangat, pero akala mo naisabay na sa kanya yung kanyang yaman, di ba? Alam niyo, habang buhay may pag-asa yan guys. Kaya ang advice ko is huwag tayong mawala ng pag-asa guys. Huwag tayong titigil sa pangarap. Pero take note, pag nangarap ka, gawan mo ng action. Gawan mo ng action para makuha mo yung goal mo at makuha mo yung pangarap mo sa buhay mo. Kasi pangarap ka ng pangarap, wala ka namang ginagawa na action, di ba? So hindi mo talaga maaabot yung pangarap mo sa buhay. Kaya sabayan mo ng sipag at tiyaga kung nangangarap ka para makuha mo kung ano yung mga goal mo, di ba? Tapos dapat marunong tayo makipagsalamuha sa mga kapwa natin na tao, di ba? And then iwasan natin na makapanakit sa ibang tao, kapwa, di ba? Kasi hindi lahat ng oras ay okay tayo, hindi lahat ng oras meron tayo. May time talaga na mawawala yung ating mga pera, di ba? Salapi, di ba? Huwag natin i-underestimate yung kapwa natin kasi sa panahon ngayon pag wala kang pera, tandang-tanda ko pa noon yung walang-wala ako, tapos wala pa akong alam masyado, and then may nagsabi talaga na
wala daw akong marating, wala kaming marating, di ba? Lahat, di ba? Yun ay family namin mismo, family ko mismo nagsabi na wala daw kaming marating na family. Pero alam nyo, walang imposible pag ginawa mo ng paraan. Walang imposible pag ano guys, yung ano ba yung tawag doon? Pag ikaw ay umaksyon and then isa puso mo yun guys. Yung mga sinasabi ng mga ibang tao sa inyo, sa inyong family, isa puso mo yun kasi balang araw mababaliktad yun. Kung dating sila doon sa taas, ngayon kayo naman ang nasa taas, sila naman yung doon sa baba. Alam niyo kung bakit? Hindi nila na handle ng maayos yung kanilang mga yaman at saka kanilang ugali, di ba? Especially sa ugali guys, kasi hindi lahat ng oras is okay ang lahat. So, dapat pantay-pantay yung ating trade sa mga tao, yung pakikipag-communicate natin sa mga tao is pantay-pantay, di ba? Huwag natin basta-bastahin yung mga taong kagaya namin na mahihirap, di ba? Kasi hindi yan tumitigil sa pangarap sa buhay. Kagaya ko, mahirap ako, hindi ako tumitigil sa pangarap ko sa buhay ko. So, may chance talaga ako na umangat dahil palagay natin na ambisyoso ako, di ba? Inaamin ko talaga na ambisyoso ako, mahilig ako mangarap, mahilig ako mag-business, mahilig akong mangarap ng gusto kong umangat, di ba? Walang masamang mangarap. Ang pinakamasama, pinaka-worst doon yung hindi ka nangangarap, di ba? Mindset, hindi ka nangangarap, trabaho ka ng trabaho, wala kang pangarap sa buhay mo, ano ang mangyayari sa buhay mo, di ba? Dapat mayroon kang goal or mayroon kang balak kasi hindi habang buhay na nag-work, di ba? May time talaga na mangyayari na wala na tayong work, tapos hindi na tayo nakakapag-work kasi syempre matatanda na, di ba? So, dapat meron tayong mga bagay na may natin guys, dapat meron tayong ma-achieve or meron tayong magiging hanap buhay balang araw na hindi na tayo kaya magtrabaho. Kasi ganito yun, mindset. Wala naman yatang company na kahit ugod-ugod ka na ng tanday, nandyan ka pa, di ba? Mas malaki kasi ang babayaran ng company pag dyan ka tumanda. Pag dyan ka nag-ugod-ugod ng tanda, malaki ang babayaran ng company sa'yo. Dahil yung insurance mo, baka pati gamot mo is sasagutin ni company, di ba? That's why, na dapat natin pag-aralan yung ating mga ginagawa, yung ating kinabukasan. Oo, real talk. Di ba? Kailangan natin mag-isip kung ano yung magiging business natin habang nag-work tayo. Magpatayo tayo ng negosyo na yung ipahandle natin sa iba, magtiwala tayo. Kasi kung pinagkakatiwalaan ka ng boss mo sa pinaka-company niya, dapat magtiwala ka rin ng ibang tao. Ganon din yung guys. Kasi trust lang naman Trust, di ba? Tiwala sa sarili. At pag pinagkatiwalaan ka ng ibang tao, pinagkatiwalaan ka ng company, wag na wag kang gagawa ng kahit na singliit ng muta. Wag na wag kang gagawa talaga ng masisilipan ka na ganito ang ginagawa mo sa company mo. Diba? Kasi pwede kang mamansyaan. Kumbaga sa damit, pag may mansa na yan is hindi ka na komportabling magsuot. Diba? Parang ganun din yung buhay natin tsaka yung life natin. Pag pinagkatiwalaan tayo, dapat 120% na mapagkatiwalaan tayo. Trust is very important. Yan ang tandaan nyo. At dito naman sa trabaho guys, is kailangan natin makipag sa palaran, yung matatag tayo. Tapos dapat maging masipag tayo, malinis yung konsensya natin sa mga kasamahan natin. Hindi yung laging masama yung konsensya natin sa kasama natin, sa kapwa natin, di ba? Andun yung inggit, pero ilalagay natin sa lugar yung ating pagka-insecure sa kapwa natin. Pag hindi natin kaya, wag natin gawin dahil baka mas lalo tayong babagsak. Di ba? Bawat nilalang ay may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang strategy. Lalo sa sa company kasi
may kanya-kanyang company is yung strategy guys, di ba? Sales marketing. So, kaya mayroon itinalaga dyan, mayroon dyan nakalagay na mga tao na kanya-kanyang posisyon, kanya-kanyang power, kanya-kanyang mindset, kanya-kanyang solid, di ba? Positivity, di ba? So, kailangan natin i-motivate yung sarili natin, di ba? Kasi, isipin natin na ilang taon na tayo, for example, ilang taon na tayo sa pagtatrabaho. So, kailangan pa na ba natin i-motivate ng ibang tao? No. Dapat tayo mismo ang mag-motivate sa sarili natin kasi matanda na tayo sa ating trabaho at kaya na natin gampanan yung lahat. Thank you so much for watching guys. Mabuhay tayong lahat.